Sa pagpapatuloy ng kwento, nagsimula na silang bumyahe patungo sa kanilang destinasyon. At sa kasalukuyan sila ay nasa Hillside Road sa outskirts ng Kenlan City. Habang patuloy ang kanilang biyahe, nagpakilala ang kanilang sunod na tagapangasiwa na si Sutang. Isang first-class student ng Kenlan College, at ipinaliwanag niya sa mga eksamini na sobrang importante ng second level ng practical test. Dahil kapag sila ay nakapasa ay makakapasok sa Kenlan Academy at uusad para maging isang opisyal na estudyante. Kaya ay dapat nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Matapos ang paliwanagan ay tinanong niya ang mga eksamini kung narinig ba ng mga ito nang malinaw ang kanyang sinabi. Mabilis namang sinabi ng mga eksamini na oo, habang nangyayari ang mga iyon ay umiral na naman ang kamanyakan ng ating bida na si Lin Xiao at namangha sa mga paa at bewang ni Sutang. Bigla naman siyang tinignan ng masama ni Sutang dahil sa tila naramdaman nito ang pagtingin ng ating bida sa kanyang paa at bewang. Kaya nasabi na lang ni Lin Xiao na hindi maganda at madaling makipag-eye contact sa babaeng ito. Habang tuloy sa kanilang biyahe ay bigla na lamang may nakita ang driver na maraming bilang ng mga paniki na patungo sa kanila. Ngunit dahil sa huli na ang lahat ay hindi niya na ito naiwasan. Na naging dahilan para ang bus ay tumaob, na siyang ipinagtaka naman ng ating bida. Nagtataka rin siya kung saan galing ang mga kakaibang paniking ito. Bigla namang sinabi ni Sutang na hindi pa nga sila nakakarating sa test site ay inaatake na sila ng mga multo. Nang marinig iyon ni Lin Xiao ay nagtaka siya kung wala bang alam si Sutang sa mga nangyayari ngayon. Sinabihan niya naman ang mga eksamini na ubusin at patayin nila ang mga paniki. Nagtataka naman si Lin Xiao kung direkta ba talaga nila Sutang na lalabanan ang mga paniki dahil parang may mali. Habang sinasabi niya iyon ay nasa kanyang gilid si Yang Yi na galit pa rin at sinasabi niya kay Lin Xiao na sa mga oras na ito ay tutuluyan niya na siya. Habang pinag-iinitan ni Yang Yi ang ating bida ay may napansin itong paniking papasalakay sa kanila. Ginamit naman ni Yang Yi ang kanyang espiritual na kapangyarihan at agad dinakma ang paniki at mabilis na ibinato sa ating bida. Ngunit dahil mabilis ang reaksyon ng ating bida ay agad niya itong sinipa pabalik kay Yang Yi. Ngunit kanya itong agad na napatay habang sinasabi kay Lin Xiao na wag na nitong isipin na makakaligtas pa siya sa pagkakataong ito at simula ngayon ay hindi na niya siya papatakasin. Habang nangyayari ang mga iyon ay pinakita naman si Sutang na mabilis na inuubos ang mga paniki. Na naging dahilan para sila ay manalo at purihin siya ng mga eksamini. Matapos iyon ay bumalik ang eksena sa ating bida, habang si Yang Yi nagyayabang na nag-warm up lang siya at itinanong kung tapos na ba. Naisip naman ni Lin Xiao na nagkukunwari itong si Yang Yi. Matapos ang mga iyon, bigla na lamang may naramdaman na tila paglindol sila Lin Xiao at ang ibang mga eksamini. Ngunit bigla na lamang may mga kadena ang lumabas sa ilalim ng mga lupa. Kaya nasabi ni Lin Xiao na isa itong bitag ngunit huli na nang malaman niya ito. At dahil doon ay nagapos sila ng mga kadena, habang ang babae ay humingi ng tulong dahil sa hindi niya nakayapang matiis ito. Matapos ang mga kaganapang iyon ay bigla na lamang may multo ang dumating. Habang si Lin Xiao ay naamoy ang malakas na presensya nito. Hindi nagtagal ay bumaba ang multo sa kanyang motorbike habang sinasabi nito na nandito siya para hamuli ng mga cute. Napansin niya naman ang isang cute na babae sa kanyang harapan. Matapos iyon ay lumapit siya sa babae habang sinasabi nito sa babae na maglaro sila ng dila-dilaan. Habang nangyayari ang mga iyon bigla na lang sumigaw ang kasintahan ng babae habang sinasabi nito na huwag niya itong hahawakan, dahil doon ay nalipat ang atensyon ng multo sa kanya habang sinasabi nito na siya na lang ang pahahawakan niya ng isang matigas na kamao. Ngunit bago niya pa iyon magawa ay dumating na si Sutang para pigilan ang balak ng multo, habang patungo sa multo ay sinasabi ni Sutang na dapat na itong pumunta sa impyerno. Ngunit bago pa man makalapit si Sutang sa multo ay mabilis na siya nitong inatake gamit ang mga kadena nito habang sinasabi dito na masyadong mabagal. Bigla namang tumalsik si Sutang sa ating bida, habang sinasabi nito na ang mga bayani ay palaging lumalabas kapag nagiging seryoso na ang eksena. At nasabi niyang siya ang bida, bigla namang may na-trigger na system task ang ating bida. Kaya naman siya ay pinapili muli, unang pagpipilian, isama niya si Sutang at direktang tumakas mula sa eksena, at ang gantimpala sa una ay 2 points ng liksi, at pangalawang pagpipilian, lumuhod at magmakaawa sa demonyong si Ling Che para palayain silang lahat,
gantimpala sa pangalawang gawain ay 2 points ng lakas, pangatlong pagpipilian, patayin ang demonyong si Ling Che at iligtas ang lahat, gantimpala sa gawain 3 ay tipak ng alien technology para mapalakas ang mga kapangyarihan. Nasabi naman ni Lin Xiao na para sa kanya ang lakas sa labanan ay ang mahalaga. Kaya naman ang pipiliin niya ay ang pangatlong pagpipilian. Nagtanong naman ang isang examinee kung anong klaseng kalokohan ang ginagawa niya. Sinabi naman ni Lin Xiao na siya ang tatalo sa kalaban na ito. Ngunit binalaan naman siya ng mga examinee na ang kakalabanin niya ay nasa AOB rank na ghost monster. Kaya paano niya ito matatalo, ngunit nasabi nila na baka may magawa ang ating bida dahil sa potensyal niya. Matapos iyon ay mabilis na sumugod ang ating bida at ginamit ang serious punch kay Ling Che. Ngunit ang kanyang atake ay hindi umabot dito at mabilis siya nitong inatake ng mga kadena nito habang minura. Matapos iyon ay naiyak at kinabahan na lang ang mga examinee dahil kay Lin Xiao na lang sila umaasa ngunit ito ay madali lang na natalo. Habang unti-unting bumabagsak ang katawan ng ating bida may isang boses ang nagtatanong sa kanya kung ano ba ang kanyang ginagawa. Nakilala naman ni Lin Xiao ang boses at ito ay nagmumula kay Hong Ye habang sinasabi nito na isa talaga siyang tanga. Matapos iyon ay hinawakan siya nito, na naging dahilan para ang kanyang kapangyarihan ay lumabas. Ipinaliwanag ni Hong Ye na nabigo si Lin Xiao na maunawaan na kailangan niyang mag-concentrate at tipunin ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan at sa kanyang kanang braso. Matapos iyon ipaliwanag ni Hong Ye ay naunawaan ito ni Lin Xiao at naging maluwag ang kanyang pakiramdam. Habang nasa harapan ng ating bida si Hong Ye ay nasabi niyang masyado itong malapit at nagtataka siya kung hahalikan ba siya nito. Ngunit naisip niya na bilang isang lalaki dapat siya ang magkusa para kay Hong Ye. Nang masabi niya iyon ay unti-unti na siyang lumalapit kay Hong Ye para ito ay halikan. Ngunit si Hong Ye ay tila medyo nenas sa ginagawa niya. Kaya naman nagpalit siya ng mukha para ito ay patigilan at tinanong ito kung ano pa ba tinutungangan niya at sinabihan na lumaban na siya. Nagulat naman si Lin Xiao dahil sa pagpapalit ni Hong Ye ng mukha. Bigla namang bumalik sa labas ang kamalayan ni Lin Xiao dahil sa sinisigawan siya ng mga examinee na bumangon ito at huwag mamatay habang hindi pa sila napapalaya sa mga kadena na ito. Natuwa naman si Ling Che dahil sa nagawa pa ng ating bida na makabangon. Ipinalabas naman ni Lin Xiao ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa kanyang kanang braso. Habang sinasabi na mukhang hindi magiging madali na labanan ang matandang ito. Sinabi naman ng isang examinee na nagkukunwaring matigas na naman si Lin Xiao kahit ito ay mamamatay na at mahina ang kapangyarihan. Nenas naman si Ling Che, kasabay nun ay mabilis niyang inatake ang ating bida gamit ang mga kadena nito. Na pinag-alala ni Su Tang, habang si Yang Yi ay naisip na ito na ang katapusan ni Lin Xiao. Ngunit ang atake ni Ling Che sinalulang ng ating bida ng walang kahirap-hirap habang tinatanong ito kung iyon lang ba ang kaya nito at itinanong kung kumain na ba ito, na siyang ikinabigla ni Ling Che, habang si Lin Xiao ay mabilis na hinatak ito para tapusin na, matapos ang mga iyon ay mabilis na inihampas ng ating bida si Ling Che at matagumpay niya rin na nasira ang mga kadena nito, nagtaka naman si Su Tang dahil sa biglang paglakas ni Lin Xiao. Habang si Yang Yi naman ay napapatanong kung saan ba nakukuha nito ang kapangyarihan niya. Matapos ang ginawa ng ating bida ay napasukan niya ng dugo si Ling Che at nasabi nitong hindi na masama dahil sa napasukan niya siya ng dugo. Bigla namang sumakay si Ling Che sa motorbike nito. Habang sinasabi kay Lin Xiao na pagmasdan niya ang kanyang paggalaw at ito ay tinatawag na swift as the wind and quick lightning. Napamura naman si Lin Xiao dahil sa drifting lang naman ang ginagawa ni Ling Che. Muli namang umatake si Ling Che kay Su Tang, ngunit ito ay nagawang makadepensa at sinabi niyang siya na ang bahala dito. Naisip naman bigla ni Ling Che na isa itong palihim na pag-atake na medyo nagpakaba sa kanya. Ngunit nasabi niya na gaano naman kaya tatagal ito. Habang sinasabi iyon ay nabigla siya nang makita ang ating bida na nasa kanyang likuran na nakayakap. At itinanong ni Lin Xiao kung saan sila pupunta, habang nasa atensyon si Ling Che ng ating bida ay naging magandang pagkakataon ito para kay Su Tang. At mabilis na inatake si Ling Che na nagpabigla dito matapos iyon ay tumalsik ito habang nagagalit ito dahil sa halos maubos na ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan. Kaya imbes na lumaban hanggang kamatayan, mas gugustuhin niya na lang na mamatay kasama sila.
Naisip naman kagad ni Sutang na pasasabugan nito ang sarili kaya agad niyang iniligtas at itinulak ang ating bida. Matapos iyon ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog. Matapos ang malakas na pagsabog ay nagkaroon ng makapal na usok habang nagtatanong ang mga eksamini kung ayos lang ba ang lahat. Ngunit nasabi nila na anden pa si Lin Xiao at Sutang. Habang unti-unting hamupa ang usok ay pinakita ang ating bida na nakaligtas gayon din si Sutang dahil sa pagtakbo niya ng mabilis. Dahil sa ginawa ng ating bida ay sinabi nila na simula ngayon si Lin Xiao na ang hari ng mga mapagpanggap. Nagtanong naman ng nakakaloko si Lin Xiao kung masakit ba ang dibdib ni Sutang at kung gusto nito ay imasahe niya ito para sa kanya. Ngunit si Sutang ay nainas lang sa kanya at sinabi dito na ilayo niya ang kamay niya. Matapos ang mga iyon ay pinagkaguluhan ng mga babae si Lin Xiao habang pinupuri ito sa galing niya at sa pagiging matigas nito. Habang nangyayari ang mga iyon ay naiinis na tumitingin si Yang Yi habang iniisip niya pa rin kung saan ba nakukuha ng ating bida ang kapangyarihan nito. Habang pinagkakaguluhan ng babae ay bigla lumabas ang system notification na si Ling Che o ang spiritual motorbike at ang gawain sa demon ay nakumpleto na. Matapos iyon siya ay binati ng system para sa pagkuha ng isang psychic fragment. Naisip naman ni Ling Xiao na maaari niyang dahan-dahang i-unlock ang mga kapangyarihan ng psychic, ngunit ang pagiging low-key ay isang mabait na paraan, kaya gusto niyang umunlad ng hindi disente, at maging isang cold-hearted Prince Charming sa hinaharap. Habang iniisip ang mga iyon ay may napansin ang mga eksamini na lumilipad sa itaas nila at napatanong kung ano ito. Inanunsyo naman ng robot na tapos na ang second level actual combat test. Nagtaka naman sila kung ano ang second level na sinasabi nito at kung ano ba ang nangyayari. Ngunit naisip kagad nila na kung iyon ba ay planado. Ipinaliwanag naman ng robot na ang assessment content ng second level ay talagang isang praktikal na pagsubok ng emergency at ang lahat ng performance nila ay nai-record ng mga malapit na camera. At ang mga estudyante na maganda ang performance ay opisyal na magiging bagong students ng Kenlan College. Nang marinig ni Sutang ang paliwanag ng robot ay nagalit ito dahil sa hindi sinabi sa kanya ang mga iyon, at sinabi niyang siya ang tagapangasiwa dito. Ipinaliwanag naman sa kanya ng robot, na ginawa ito ng pamunuan ng paaralan para sa pagiging tunay na pagsusulit. Dagdag niya na ipapaliwanag ito sa kanya mamaya. Matapos iyon ay inanunsyo ng robot na ang pinakamahusay na eksamini sa pagsusulit na ito ay si Lin Xiao. Nangulangot naman ang ating bida habang sinasabi na inaasahan niya na ito. Dahil sa pagiging mahusay ni Lin Xiao ay pinuri siya ng mga eksamini dahil sa napakagaling niya. Naisip naman ni Sutang na si Lin Xiao ay may kahangahangang potensyal. Kaya kung makasali na ito sa Kenlan College ay malamang na magdudulot ito ng napakalaking alon sa hinaharap. Matapos ang mga kaganapan iyon ay natapos na ang pagsusulit at nalipat na ang eksena sa bahay nila Lin Xiao at siya ay nakauwi na. Sa kanyang pagbalik ay tinanong siya ni Zier kung nakapasa ba siya sa pagsusulit. Hinawakan naman ni Lin Xiao ang ulo ni Zier at sinabi dito na malakas ang kuya niya. Kaya walang duda na makakapasa siya sa pagsusulit, dagdag niya pa magiging isa na din siyang psychic. At makakapasok sa Kenlan Academy para doon mag-aral. Nang marinig iyon ni Zier natuwa ito, ngunit naisip niya na kailangan umalis ng kuya niya sa bahay at tumira sa campus. Habang umaakyat ng hagdan ang ating bida sinabi ni Zier kay Lin Xiao na pagod siguro ito. Kaya sinabihan niya ito na magpahinga muna, habang siya ay maghahanda ng hapunan. Dagdag niya pa na huwag kalimutan ni Lin Xiao na sabihin ang magandang balita sa kanilang ate. Nagpasalamat naman si Lin Xiao sa kapatid niya, matapos iyon ay nasa kanya na siyang kwarto habang kausap ang kanyang ate na si Lin Hua. At ibinalita niya dito na nakapasa siya sa pagsusulit. Nang marinig iyon ni Lin Hua ay natuwa ito, at sinabing kung nabubuhay pa ang kanilang tatay ay ipagmamalaki siya nito. Dagdag niya pa na sana ay magpatuloy si Lin Xiao sa pagsusumikap sa hinaharap. Dagdag niya pa may kailangan pa siyang gawin, kaya naman ay ibababa niya na ang tawag. Matapos ang kanilang pag-uusap ng ate niya na si Lin Hua ay nasabi niyang napaka-misteryoso talaga nito at hindi niya alam kung kailan sila magkikita. Habang abala sa kanyang pag-iisip ay may naramdaman siyang mabigat na ipinagtaka niya. Ngunit nabigla siya nang makita si Hong Ye na gumagapang. Kaya nasabi niyang bakit bigla na lang pumapasok si Hong Ye sa binti niya sa tuwing magkikita sila.
Habang nagno-nosebleed ang ating bida ay sinabi niya na isa siyang malakas at masiglang bata. Kaya kung hindi magiging maingat si Hong Ye maaring magkamali siya, nagtanong sa kanya si Hong Ye kung na-miss ba siya ni Lin Xiao. Dagdag niya pang sinabi na kailangan niya si Lin Xiao, at maaari niya siyang turuan kung paano lumakas. Ngunit dapat siyang mangako sa kanya ng isang kondisyon. Nagtaka naman si Lin Xiao kung anong kondisyon ang gusto niya. Agad naman itong sinabi ni Hong Ye na iyon ay ang pakasalan niya siya. Nagtaka naman si Lin Xiao sa sinabi niyang pakasalan siya. Ipinaliwanag ni Hong Ye na siya at si Lin Xiao ay pipirma ng isang soul contract para magkaroon sila ng ghost marriage. Ngunit sinabi ni Lin Xiao na isa siyang disenteng tao, kaya hindi siya basta-basta magpapakasal. At kahit na magpakasal sila, kailangan muna nilang gumawa ng mga bagay-bagay at kilalanin ang isa't isa. Sumagot si Hong He na hindi na siya makakapaghintay, na ikinabigla ni Lin Xiao. Matapos iyon nagsimula na si Hong Ye ng blood pact sa ating bida. Makalipas lamang ang ilang sandali ay natapos na ang ghost marriage nila. Naramdaman naman ni Lin Xiao na sumasakit ang ulo niya, at bigla na may mga alaala na pumasok sa kanyang ulo. Sa alaalang ito ay nangyari noong libu-libong taon na ang nakalilipas, ang Demon God ay bumaba sa lupa upang pintahan ng dugo ang mundong ito, at ang mga bayani ay natalo, at na-reincarnate libu-libong taon na, at ang mga ito ay nagbalik sa mundong ito. Napatanong naman siya sa kanyang isipan kung ito ba ang mga alaala ng nakaraan ni Hong Ye. Naramdaman naman ni Lin Xiao ang pagkapagod. Dahil sa pagkapagod ng ating bida ay bigla na lamang siyang nakatulog, at lumipas na lang ang umaga. Kaya dahil doon ay ginaisang na siya ni Zier para mag-almusal na. Dahil masyadong mahaba ang naging tulog ni Lin Xiao kahapon, kaya hindi niya na siya tinawag. Habang kakagising pa lang ng ating bida ay narinig niya ang mga sinabi ni Zier, kaya naman sinabi niya na naiintindihan niya. Sa kanyang pagbangon napaisip siya sa kung bakit nawala na naman si Hong Ye. Naisip niya rin na dapat ay may bridal chamber ang bagong kasal. Dahil sa wala pa siyang bridal chamber, ngunit naisip niya kung ano ba talaga ang nangyari sa nakaraan ni Hong Ye, at naisip na tanungin ang tungkol dito kung magkakaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap, at nanghihinayang siya na. Hindi niya sinabi dito na ngayon ang araw para pumunta sa Kenlan College. At kailangan niyang makipaghiwalay kay Zier. Makalipas ang ilang sandali ay handa na si Lin Xiao para pumunta sa Kenlan College. Ngunit si Zier ay hindi gusto na umalis ang kanyang kuya na si Lin Xiao. Sinabi naman ni Lin Xiao na babalik din naman siya at pupuntahan siya araw-araw. Nagtataka naman si Lin Xiao at napapaisip dahil bakit kaya ang clingy ni Zier. At naisip na hindi niya pa alam sitwasyon sa Kenlan College. Kaya hindi siya maaring isama doon. Matapos ang pag-iisip ay sinabi niya kay Zier na wag itong mag-alala dahil siguradong pupuntahan niya naman siya. Habang nagpapalam sa isa't isa si Zier at Lin Xiao ay sinabihan ng driver ang ating bida na sumakay na ito dahil baka mahuli sila. Nasinang-ayunan naman ni Lin Xiao. Matapos iyon ay nagsimula umalis ang bus kasabay noon ay nagpaalam na si Lin Xiao at sinabihan si Zier na alagaan nito ang sarili. Matapos umalis ng bus, naisip naman ni Zier na hindi siya kailangang puntahan ng kuya niya, kundi siya ang maghahanap dito at pupuntahan. Makalipas ang ilang sandali sa lugar ng Kenlan College, pinakitang nakarating na ang ating bida dito at nasabi niyang talagang maluho at kahanga-hanga ang Kenlan College. At ang pinakamahalaga dito mayroong mga dilag. Naisip naman na tinatawag siya ng dalawang dalaga na Prince Charming, pero naisip niya na isang tabi muna ito na makita ang mga magagandang dalaga, dahil ang una niyang prioridad ay mag-report sa admission, at napapaisip siya kung sino kaya ang kanyang guro. Lipat naman ang eksena sa college admission hall, at sa loob nito ay may isang babae ang hinampas ang lamesa habang sinasabi sa ibang mga guro na sa kanya ang outstanding freshman ngayong taon. Ngunit ang ibang mga guro ay hindi sumang-ayon sa gusto ng babae. At tinanong ang babaeng guro na bakit masyadong tiwala ito sa kanyang sarili, at tinanong kung dahil ba sa malalaki nitong melon. Sumang-ayon naman ang isa pang guro at sinabi sa babaeng guro na sa tingin ba nito pambihira siya dahil sa mayroon itong malalaking melon. Dinuro naman ng babae ang kalbong guro at sinabi dito na talaga namang magagawa niya ang anumang gusto niya. Habang nangyayari ang mga iyon ay maririnig sa likod ang isang lalaki na nagtatanong sa isang tao kung siya ba si Lin Xiao. Kinumpirma naman ito ng ating bida sa pamamagitan ng pagsasabi ng oo, at nagpagwapo ito habang tinatanong kung ano ang
Maitutulong niya sa kanya. Nang marinig ng ibang mga guro ang pangalan na Lin Xiao ay nakilala agad ito ng mga guro bilang ang outstanding freshman, kaya sinabi niya sa mga guro kunin nila ito. Matapos iyon ay mabilis na lumapit ang mga guro sa ating bida, habang sinasabi na kung sino ang magiging guro niya, bibigyan niya siya ng magagandang pills. At marami din siyang mga babaeng estudyante sa ilalim niya. At ang mga senior sister niya ay pupolipa din siya. At mayroon ding pribilehiyo na maging isang guro upang samahan ang mga ito sa kanilang pag-aaral. Habang yung isa ay sinabi na malaki ang mga magiging benepisyo ni Lin Xiao sa kanya. Sinabihan naman ng isang guro ang kapwa niya guro na mga masyadong mababaw ang mga ito. At sinabi kay Lin Xiao na pwede siyang mag-live show para sa kanya at sabihin sa lahat ng estudyante kung gaano siya kagwapo. At gawin siyang isang rising star. Nang makalapit ang mga guro sa ating bida ay sinabi ng isa sa kanila na wag na itong makipagtalo at makipag-usap ng mabuti at huwag pilitin ng isang lalaki na i-lock ang isang tao. Sinabihan naman ng guro ang kapwa niya guro na si Wang, na huwag nitong isipin na hindi niya siya kilala, at sinabi dito na huwag nitong banggitin ang magandang pills. Dahil sa hindi nga ito makakuha ng isang maliit na pill. Kaya bakit gusto niya pa rin makuha si Lin Xiao? Nagalit naman si Wang sa sinabi ng kapwa niya guro at sinabihan ito na wag na lang nitong banggitin ang tungkol sa kanya. At tinawag itong matandang virgin, at sinabihan pa na wag na itong umasa na makakahanap pa siya ng junior sister para kay Lin Xiao. Dahil gustong-gusto talaga nilang makuha ang ating bida ay nag-away-away na ito. Habang nasabi na lang ni Lin Xiao na kagaya ng inaasahan niya mula sa Kenglan College ay matitibay ang mga diwa ng mga ito. Habang nangyayari ang mga iyon, lumapit sa kanya ang babaeng guro at tinawag niya si Lin Xiao na gwapo. Nakumuha ng atensyon ng ating bida, nagpakilala naman ang babae bilang si Tang Lin at sinabi kay Lin Xiao na isa siyang guro at inalok itong pumasok sa kanyang klase. Naisip naman ni Lin Xiao na ang laki, nagalit naman ang ibang mga guro kay Tang Lin at sinabihan siya ng mga ito na wag na nitong isipin na agawin si Lin Xiao sa kanila. Sinabihan naman ni Tang Lin ang ating bida na wag niya nalang pansinin ang mga kumpol ng mga matatandang sinungaling na iyon. Napansin naman ni Tang Lin ang paglalaway ng ating bida sa kanya, kaya naman ay inakit niya ang ating bida habang sinasabi na basta sambahin siya ni Lin Xiao bilang guro ay hahayaan niya siyang matulog sa pinakamagagandang dormitoryo at bibigyan niya siya ng mga espesyal na benepisyo sa hinaharap. Dahil sa ginagawang pang-aakit ni Tang Lin ay hindi lang si Lin Xiao ang naakit niya kundi ang ibang mga guro na dahilan para ang mga ito ay mag-nosebleed. Matapos iyon ay nenas ang kapwa niya guro, dahil wala talagang etika si Tang Lin, nagbigay galang naman si Lin Xiao habang sinasabi kay Tang Lin na tanggapin niya ang kanyang pagsamba. Dahil doon ay ngumiti si Tang Lin habang humihingi ng paumanhin sa mga kapwa niya guro. Dahil sa tinanggap siya ni Lin Xiao bilang kanyang guro. Dahil sa ginawang pagsamba at pagtanggap ni Lin Xiao kay Lin ay hinalikan siya nito sa kanyang noo. At sinabi na kapag bumalik ito ay kailangan niyang magsumikap at huwag siyang ipapahiya. Naamoy naman ni Lin Xiao na ang bango ni Tang Lin, matapos iyon ay sinabihan siya ni Tang Lin na huwag nitong hahayaang mapahiya siya. Dahil kapag nangyari yun ay papatuyuan niya siya sa buong katawan niya. Nang marinig yun ni Lin Xiao ay natakot siya at mabilis na sumang-ayon kay Tang Lin. Habang nangyayari ang mga iyon ay pinakita naman si Yang Yi na nasa gilid at tila sinusubaybayan niya ang ating bida. Matapos ang mga pangyayaring iyon, nalipat na ang eksena sa dormitoryo ng ating bida. At naiisip niya na maganda ang kapaligiran sa college. Ngunit hiwalay ang dormitoryo sa bakuran at damo, dagdag niya pa kung pwede lang siyang makipaglaro sa mga magagandang babae ay magiging maganda at langit ito. Habang abala sa kanyang pagmumuni-muni ay may isang lalaki ang tumawag sa kanya at tinanong kung siya yung bago, nagpakilala naman ang lalaki sa ating bida bilang si Xiang Gan, at sinabi niya na isa rin siyang estudyante sa klase ni Tang Lin, kaya naman ay senior niya siya, at sinabi niya din na siya na ang bahala kay Lin Xiao na magturo ayon sa sinabi ng guro.